moving on to another topic, you said, yung regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba nung ikay nandun? Napakinggan mo yung sinabi niya? Tumatawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? It took it seriously kasi. Gaya, kasi tinanong ako mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi naman, Attorney Sal, I've been covering sa hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Ganun na estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Attorney Sal. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat hinihikayat niya na magkamit ng krimen ng tao, yung mga jokes na yun. So tinanong ko ng mga reporters, I had to, wala na akong ginawa, mag-issue ng statement Maaasar na naman sila sa sagot ko. Para ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. Alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na kami nila, patayin na lang natin 15, Bombay kaya natin. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niya. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako, and at the same time, gagamitin ko against them. Ano sabihin ko? Kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Biro mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun, yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun Kaya dapat dapat palakpak kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, unfortunately. Ang problema, pag wala ka I guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi yung tingin ko, tanggapin mo na hindi, talagang strong Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, congressman, malalakas talaga, kilala. May name Household recall. name na Household name yung iba sa kanila. Name recall na, may face recall. Paano pa? Lahat ng elemento ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resources. Kasi dati na nga silang nandun So, intact yun. Intact na intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron na silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Siguro, 3 lang siguro meron dyan. Inisa-isa mo na meron sila. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes So every opportunity they have, they will grab at it.
para sila mga batang, meron silang popsicle na naman ako, ito, sarap naman ito, babanatan naman natin sila. Oo. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan, pinapatulan yung mga suka-suka, wala yan. Kailangan, punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy, lagi, kampanya, wag nyo intindihin yun. As si Pastor, very focused sa kanyang Ganun dapat ang platform. estilo, kayo talaga.